Sa mapagpalang araw, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Sa araw pong ito ay muli pong magsasahing papawid ang Nimi Magarsong Ministry ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Sa mga nakaraan po nating mapag-aaral tungkol po sa banal na kasulatan ay atin na po napaliwanag kung paanong nagawa ang banal na kasulatan, sino ang sumulat. At ito nga po ay ang mga taong kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos, mga taong banal. At pagkatapos, ang Biblia po ay kung ilang aklat atin po napag-aralan. Ngayon po ang atin na mapag-aaralan kung ang Biblia ba kaya ay maaring maunawaan ng tao. Marami ang nagsasabi na ang Biblia ay mahirap unawain. Ngunit ayon sa kasulatan, ito ay ibinigay ng Diyos upang maunawaan ng mga taong may pusong handang sumunod sa Kanya. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, sa oras po ito nagpapasalamat po ako sapagkat binigyan mo ako ng magandang pagkakataon upang magsahing papawid ng iyong mga salita. Akin po dinadalangin ang bawat tahanang madatnan nito ay nasa mabuti sana silang kalagayan at ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, mapa-spiritual man o physical na kalagayan, Panginoon, sila po nawa ay inyong tulungan. Patawarin mo rin po ang aming mga pagkukulat at pagkakasala. Ito po ang samo at dinadalangin namin sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Opo mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ang banal na kasulatan po ay madaling maunawaan ng mga taong may pusong handang sumunod. Mahirap lamang pong unawaan ang Biblia kapag nabasa mo at pagkatapos nabasa mo dito yung ayaw mo na ikaw ay sinasaway, na ikaw ay tinuturuan at ayaw mo magpaturo, ito po ang kontra. Kung kaya hindi mo maunawaan ang banal na kasulatan. Ano ang pangunahing batayan na alituntunin para sa isang kaalaman tungkol sa katotohanan? Dito po sa Juan, Kabanatang 7, ang talata po ay 17. Kung ang sino man ay may ibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang aral, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ito po ang binatawang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang sino man ay ibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang aral kung ito'y sa Diyos o kung ito'y gawa lamang ng tao. Opo. Malalaman po natin na ang banal na kasulatan ay nagsasalita ng tungkol sa Diyos at tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay nagkatawang tao. Ang unang susi sa pag-unawa sa Biblia ay ang pusong handang sumunod. Opo. Handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ito nakasalalay sa taling kundi hindi sa pagsunod. Kinakailangan po tayo ay nakatali doon, sa kinakailangan tayo ay sumunod. Hindi po ito sa talino. Marami pong matatalino, hindi po nila alam ang banal na kasulatan. Marami pong matatalino, hindi nila naintindihan ang banal na kasulatan. Tapos man sila ng pag-aaral, nakamtan man nila ang karunungan ng sanlibutan ito. Pero marami pong hindi nakakaunawa ng banal na kasulatan. Ano ang dahilan? Yung pusong hindi handang sumunod. Yung pusong hindi handang magpasaway. Ayan. Dito po sa ikalawang Timoteo, ang talata po 15, sikapin mong ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kung isang manggagawang walang dapat ikahiya na nahahati ng wasto ang salita ng katotohanan. Sikapin mo na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Dapat kang magdala ng mga salita ng Diyos. Manggagawang walang dapat ikakahiya, hindi ikakahiya salita ng Diyos. At ang pagbabanghay ng mga salita o paghahati-hati nito, talata dito, talata doon, ay kinakailangan po sa wastong pamamaraan
at mayroong katotohanan. Hindi po pinagtatagpi-tagpi ang salita ng Diyos na ayon lamang sa iyong gustong ipaliwanag. Opo, kinakailangan po binabasa ng kumpleto ang banal na kasulatan at iaayon sa isang talata upang ito'y magkaangkop sa tamang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan. Dito po sa awit, kabanatang 119 ang talata po 18, idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita ng kagilagilalas na mga bagay sa iyong kautusan. Ano pang kahilingan dito ni Haring David? Idilat mo ang aking mga mata. Bakit gusto niyang idilat ang kanyang mga mata? Para saan? Upang makakita siya ng kagilagilalas ng mga bagay. Saan? Sa iyong kautusan. Sa kautusan ng Diyos. Yun ang hinihiling ni Haring David. Idilat ang kanyang mata upang makakita siya ng kagilagilalas ng mga bagay sa kautusan ng Diyos. Pero yung iba, hindi na idinilat, ipinikit pa ang kanilang mga mata at sinabing wala na ang kautusan. Ayan po ang mag-ingat po tayo diyan. Yung mga tao nagsasabing wala na ang kautusan, samantalang si Haring David, ang sabi niya, idilat mo ang aking mata upang aking makita ang kagilagilalas ng mga bagay sa iyong kautusan. Pero yung iba pong nagtuturo ng banal na kasulatan, ipinipikit ang mata, ipinipinid ang dila, nagsasalita ng kasinungalingan, taliwas sa kautusan. At sasabihin pang wala na yang kautusan. Opo, ang pag-unawa ay bunga ng panalangin. Ang Espiritu Santo ang nagbubukas ng ating isip. Yan, kaya huwag tayong basta lamang magbuklat ng banal na kasulatan na hindi tayo nananalangin o nagsasangguni sa Panginoon. Kaya tayo nananalangin upang hindi tayo nagsasalita para sa ganang ating sarili lamang na pag-unawa. Kundi ito po'y pinapaunawa sa ating isipan ng banal na Espiritu. Siya ang nagbubukas sa ating isipan. May pusong handang sumunod, masikap na pag-aaral, may panalangin at paggabay ng Espiritu Santo. Ayan po ang dapat na nag-aaral ng banal na kasulatan. Handang sumunod yung puso mo sa iyong pinag-aaralan at pinag-iaaralan mong masikap na mayroong panalangin upang gabayan ka ng Espiritu Santo. Excuse me. Ano ba talaga ang katotohanan ukol sa banal na kasulatan? Dito po sa Juan, Kabanata 17, ang talata po ay 17, pagkabanalin mo sila sa katotohanan. Ayan po pala ang katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Ano ang sabi? Pagkabanalin mo sila sa katotohanan. Ito po ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ay sino po? Ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan. Saan sinabi ng Diyos ang kanyang salita? Sa bundok ng Sinai. Ang sabi niya, salitain mo. Saan ka ng Israel? Ay, sa Israel lang yan. Ayan, ganyan na naman po ang sasabihin nila. Pero, ito ay ibinigay sa lahat ng mga tao, ang banal na kasulatan. Kaya nga sabi, saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan ninyo, hindi sa Israel lang. Kaya huwag tayong mamili kung ano lang ang gusto nating palabasin sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan. Kung ano yung katotohanan, yun ang ating ipalabas sapagkat yun ang banal. Kaya nga sabi, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Dito po sa Juan, Kabanatang 10, ang talata po'y 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kaya hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang katotohanan ay may kinalaman sa kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. Bakit? Sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Yan po ang katotohanan.
kung kaya po tayo sumasamba, kung kaya po tayo ay nagsasakripisyong maglingkod sa Panginoon, tinatalikuran natin ang karangyaan ng sanlibutan ito, tinatalikuran natin ang marangyang mga bagay, ang kaligayahan ng sanlibutan ito na pansamantala lamang, sapagkat sinusunod natin ang katotohanan. Ay ano ba yung katotohanan? Na tayo ay bibigyan ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi tayo malinipol. Hindi tayo aagawin ng sinuman sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay may kinalaman sa kaligtasan. Opo. Kaya panghawakan natin mabuti kung ano ang ating naririnig na katotohanan at kung ano ang ating natuklasan katotohanan. Opo. Dito po sa unang Tesalonica, ang kabanata 2, talata po 13, nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay tinanggap ninyo, hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa tunay na anyo nito na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Opo, ang tunay na katotohanan ay ang salita ng Diyos na may kapangyarihang magbago ng ating buhay. Napakalinaw po ng ating pag-aaral, mga kapatid ko. Natanggapin natin ang salita ng Diyos na ating narinig sa mga alagad. Ito po yung ating binabasa. Ito po ay sulat po ni Pablo. Ang katotohanan ay salita ng Diyos, kapangyarihang magligtas, gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Ito, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Napakalinaw po ng ating pag-aaral, madali pong maunawaan. Opo. Ngayon, upang makasumpong ng katotohanan sa alinmang paksa, ano ang dapat gawin? Dito po sa Isaias, kabanatang 28, ang talata po 9, patuloy po sa 10. Utos sa utos, utos sa utos, tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin, dito'y kakaunti, do'y kakaunti. Ganyan po pala ang pag-aral ng banal na kasulatan. Hindi po ito binabasa na para pong teleserye. Hindi po ito binabasa na para pong comics. Opo. Kaya sabi, utos at utos, no? Tuntunin na tuntunin. Dito'y kakaunti, do'y kakaunti. Papag-ugnayin po ninyo ang talata sa kapwa talata upang makuha ang kabuuan ng iyong hinahanap na kaligtasan. Ang Biblia po ay pinapaliwanag sa pamagitan ng paghahambing ng talata sa talata. Opo. Kaya, pag nakabasa ka na hindi ang pumapasok sa tiyan ang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas ang nakakahawa sa tao, ay sasabihin mo na, pwede na pala. Ang pumapasok naman sa ahang bibig ay pumapunta lang sa tiyan at lumalabas sa dumihan. Tapos na. Ay kagaya po yan ng isang tao na narinig lamang dahil may problema siya sa mata. Ang apog ay maganda raw sa mata kung tumakbo na pauwi. Nagsumbong na doon sa kanyang kaibigan. Ang apog daw ay mabuti sa mata. Makakagaling sa mata. Hindi niya tinapos ang pakikinig. Ayun pala ang dulo ay ang apog daw ay mabuti sa mata kung bubulagin. Ay nilagyan ng apog kaagad yung mata, ay di nabulag. Ganyan po ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Kinakailangan tapusin mo ang pagbasa at ihambing mo doon sa ibang talata, ipagpatuloy mo ang pag-aaral. Hindi pala yung pumapasok, ang ibig sabihin, ay nagkakasala yung iba. Siyempre, pag ikaw nagsubo, ikaw lang talaga ang magkakasala. Pero kung magsalita ka ng masama, mahahawa yung iba. Pero doon sinabi na ang pumapasok sa tiyan ay hindi nakakahawa sa tao. Pero walang sinabi doon na hindi ka nagkakasala. Kaya tapusin mo. Pag-aralan mong maigi, ay pinasok mo na kagad. Pinasok. Ayun pala naman, pinasok mo, pinagbabawal ng Panginoon, ay di nagkakasala ka. Kaya tapusin po natin kung ano ang pinapatungkulan ng iyong binabasa at ano ang aral na makukuha doon. Yan ang kinakailangan, kapatid ko.
ang paraan na ginagamit ni Jesus sa paghahanap ng katotohanan. Dito po sa Lucas, Kabanata 24, ang talata po 27. At palibas ay nagpasimula kay Moses at sa lahat ng mga propeta, ay piniliwanag niya sa kanila sa lahat ng mga kasulatan ang mga bagay tungkol sa kaniyang sarili. Yan po yung pag-aaral. Binigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag mo pong sabihin, ay luma na yan, sa lumang tipan na yan. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang ginamit po niya sa pagtuturo ay ang lumang tipan. At siya ang halimbawa na yung mga aral ng unang panahon ay magsisilbing aral sa atin ngayon para sa inabutan ng huling kapanahunan. Dito po sa Lucas, Kabanata 24, ang talata po ay 44 hanggang 45, kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propita at sa mga awit nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-isip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Si Jesus mismo ay gumamit ng mga umiiral ng kasulatan upang mapaliwanag. Hindi siya nagbigay ng bagong aral laban sa nakasulat. Opo, ang ating Panginoong Jesucristo hindi niya kinontra ang banal na kasulatan, kundi binuksan niya ang isipan ng mga tao upang maunawaan nila na ang mga kasulatan ng una ay mayroong patungkol sa kanyang kapanahunan. Opo. Kaya yung mga pinag-aaralan natin mula noon sa mga kasulatan ay magsisilbing turo sa atin hanggang sa ngayon na inabutan ng huling kapanahunan. Ano ang halimbawa ni Jesus? Paggamit ng buong kasulatan. Buong kasulatan, hindi kalahating kasulatan. Pagpapaliwanag batay sa nakasulat. Pagbubukas ng isip sa Diyos. Opo. Binubuksan niya ang ating mga isipan para ating makilala ang Diyos. Kinakailangan tama ang paggamit ng mga kasulatan. Ipinapaliwanag batay sa nakasulat. Huwag kang mabigay ng interpretasyon na sa iyo lamang. Na kapag ka nakabasa ka ng, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain, ay tinira mo ng lahat. Opo, kundi kinakailangan alamin mong mabuti. Manalangin ka o pagbuksan ng Panginoon ang iyong pag-iisip. Ay si Cornelio pala ang pinagtutuunan ng mga kasaysayang iyon. Tapos ikaw naman, kumain ka na ng kumain na hindi naman yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po, sa Gawa, Kabanata 17, ang talata po ay 11. Ngayon, ang mga ito ay lalong naging marangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat kanilang tinanggap ang salita ng buong pagsisikap ng pag-iisip at sinuri araw-araw ang makasulatan kung ang mga bagay na ito ay gayon nga. Ayan, kaya maigi pa daw yung mga taga-Berea. Bakit? Araw-araw nilang pinag-aaralan ang banal na kasulatan, kaya mas mararangal sila kaysa mga taga-Tesalonika. Kita mo? Tayong nag-ahawak ng Biblia araw-araw, nagsasalita, pero hindi natin pinag-aaralang mabuti ang banal na kasulatan. Ay mas marangal pa yung taga-Berea, akala mo yung mga makasalanan kasi pinagsisikapan nila ng buong pag-iisip ang kanilang binabasa. At araw-araw sila nag-aaral. Gaano kasama ang magdagdag o magbawas sa salita ng Diyos? Pag sinabi ng Diyos na huwag mong sabihin pwede. Kasi walang sinabi ang Diyos na pwede. Sa iyong sariling interpretasyon lang yan. Kaya kinakailangan huwag dagdagan, huwag magbawas. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 22, talata 18, patuloy sa labisiyan. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga bagay na ito, ay idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot. At kung ang sino man ay magbawas, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay. Kaya kung ikaw nakabasa na kung ano ang nakalagay sa banal na kasulatan, pag sinabi ng Panginoon huwag. Pag sinabi ng Panginoon huwag kang gagawa ng larawang ina niyan, huwag. Pag sinabi ng Diyos alalahanin mo ang araw ng Sabat o pangilin, alalahanin mo. Huwag kang papatay. Hindi huwag. Bakit? Kapag sinabi mong pwede, dumagdag ka na.
nagbawas ka pa. Abay, dadagdagan ka ng salot na nakasulat sa aklat na yan at aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Opo. Dito po sa Kawikaan, Kabanatang 30 ang talata po ay 5, patuloy sa 6. Bawat salita ng Diyos ay subok. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Kita mo, ang salita ng Diyos, subok na yan eh. Alam na ang katotohanan. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Pag sinabi niyang ganito ang dapat gawin, gawin mo. Huwag kang magkulang, huwag kang magbawas. Huwag ka rin magdagdag. Deuteronomio, Kabanatang 4, ang talata po 2, huwag kayong magdaragdag sa salita na ating iniuutos sa inyo, ni magbawas man. Sabi ng Panginoon, huwag. Pagkatapos sabihin mo, pwede. Ay, di ba't nagdagdag ka? Yan. Kaya hindi po pwede, kapatid ko, sapagkat ang salita ng Diyos ayon sa Kawikaan ay subok. Ayan. Dito po sa Deuteronomio, Kabanatang 29, ang talata po ay 29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin upang ating ganapin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Ano ang sabi sa Deuteronomio? Upang ating ganapin ang lahat ng salita sa kautusan ng Diyos. May mga lihim ang Diyos, ngunit ang kailangan sa kaligtasan ay malinaw at nauunawaan. Opo. Dito po sa 2 Pedro, Kabanatang 3, talata po 16 at 17, nagaya rin naman sa lahat ng kanyang mga sulat na ipinapaliwanag ng mga taong walang pinag-aralan at walang tatag. Sa ikapapahamak din nila, may mga taong bumabaluktot sa kasulatan, kaya dapat maging maingat at matatag. Opo. Meron po mga tao na akala may matatalino sila. Pero pagdating sa banal na kasulatan, ay wala po pala silang pinag-aralan. Kaya ang sabi nga, makamit mo man ang mundo at kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, nasa iyo man ang lahat ng talino, umanga man sa iyong buong mundo, pero kulang ka sa pagbasa ng banal na kasulatan, ang lahat ng iyan ay pawang walang kabuluhan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kaya kinakailangan tayo ay maniwala kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan sa pamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Manalangin ka muna, kapatid ko, at pagkatapos sampalatayanan mo ang iyong binabasa, at pagkatapos sundin mo ito, madali mong maunawaan ang banal na kasulatan. Hindi ko mahirap unawain ang banal na kasulatan kung hindi mo pinaglalabanan kung ano ang nakasulat. Sapagkat ang salita ng Diyos ay subok na. At ang aklat na iyong binabasa ay aklat ng Panginoon. Ang nakasulat ko dyan ay salita ng Diyos. At ang kabuuan ko niyan ay tinatawag na banal na kasulatan. Kaya bago mo buksan iyan, bago ka magpatuloy, manalangin ka muna sapagkat ang iyong binabasa at hinahawakan ay banal na kasulatan. Ang Biblia ay maaring maunawaan, gabay sa kaligtasan, pamantayan ng katotohanan, hindi dapat dagdagan o bawasan. Ang tunay na problema ay hindi ang hirap ng Biblia, kundi ang pusong ayaw sumunod sa nakasulat sa Biblia. Kapatid, ito na ang oras na iyong tuklasin kung anong katotohanan, nandyan lamang sa banal na kasulatan ng katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo sa lahat ng iyong pinagdurusahan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa araw nito, at kung nagustuhan mo ang bidyong ito, pakishare na lamang po sa iba upang makabahagi ka sa pagpalathala ng mga salita ng Diyos. At ikaw ay nakatulong sa gawain ng kaligtasan. Maraming salamat at magandang araw sa inyong pakikinig at panonood. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.